Hello, good afternoon to all my friends, to all my followers, subscribers po. Thank you sa inyo lahat. Sana is everyone is alright po. So, sa ngayon ay meron tayong balita na tungkol po ito sa what we called telebalita o teledyaryo regarding po sa kwento ng what we called balita ni Attorney Guanzon po. So, dito po ay marami tayong makuhang knowledge. Siyempre, sa mga balita po ito ay dito tayo makakuha ng mga what we called balita o magandang balita. Siyempre, ito yung mga kwento na what we call teledyaryo through Atty. Guanzon po. Through the what we call Radyo Agila. So, dito, maganda talaga to. Siyempre, of course, maraming mga kwento o balita. So, before that, don't forget to like, to share po. Then, of course, to subscribe to my YouTube channel para kung mayroon akong magawa na what we call video, automatic po yan na mabigyan kayo ng notice ng YouTube po na mayroon akong nagawa na bago po. So ngayon, makinig tayo sa balita. Sa what we call teledyaryo, kwento balita o great balita ito. Through Atty. Guanzon po. Ito. Kulang na lang traffic. So, he's really an absentee president. And, because well, in the first place, kasi he never had a real job in his own life. And maybe yung pag-senator niya, yun na yun. So, kasi, alam na natin yun, that he did not even have a college education, etc. So, hindi siya, kumbaga, wala siyang discipline, wala siyang diligence. You share the same as Miss Cora na walang vision yung ating Pangulo. Wala po talaga siyang kumbaga end goal kung saan niya gusto papuntahin yung ating bansa. Wala, kasi nga, he has no idea. He's not fit for this job. He has to rely on his advisors. Even former NEDA Secretary Monson said that she does not believe na may reforma pa under his administration dahil sa mga taong nakapalibot kay BBM. Si Winnie Monson na yung nagsabi, professor ko yan, sa Kilos Economics. Okay. So yung kanya nga, so yung feeling po ninyo, dahil nga wala siyang vision, hindi po talaga siya nakapag ng trabaho, yung governance naman po niya, yung mga polisiya niya, sabi mo nga yung peace and order situation rin po. And for that one, what can you say about that? Alam niyo, makikita niyo sa kung may vision nito at saka plano talaga si BBM, dapat by this time, 4 years na, malapit na nga, 23 months na lang siya, naipasa na yung mga batas na dapat ipasa. Pero tingnan nyo, yung record ng Congress natin, ng House of Reps, saka Senate, ano ba talaga ang pinasa nila? Diba? 26 pa lang daw out of Papasa. Collection ng VAT at excise taxes sa fuel, bakit hindi niya ipapasa? Ay, siyang presidente. Isang lang niya dyan sa Presidential Legislative Liaison niyo, orderan sila na, ito priority ko ito. Bakit pa siya nag-order ng special session in Congress? Kasi hindi naman niya pinasa yung pinaka-importanting batas dapat. Huwag may collect tayo itong VAT at ito nagpapahirap sa atin. okay. Laki ng VAT, nabayad ako kagabi sa birthday party naman. Nagugulan ako. Sa buong Asya tayo pinakamataas na VAT, 12%. Bakit ang Vietnam? Ang ganda-ganda na ekonomiya, 6% lang naman ang VAT. Talaga, ang gusto kasi, ganito yun. Sa totoo lang, talagang kukurakutin nila. Kasi yung mga excise tax, saka VAT sa fuel, pumapasok yan sa unprogrammed funds. Sa
serbisyo at tamang mga infrastructure ay kinurakot nila. Okay. O, number 2, problema talaga dyan, walang trabaho. Oo. Kaya yung inflation na yan, sinasabi kanina, Mora. Yeah. Yung inflation na yan, hindi niya makontrol kasi wala namang Unemployment. wala namang employment. Kapag sinakat pa, ito pa, inakyat nila yung yung dinagdagan nila yung daily wage. Oh, dinagdagan mo, there's more money to spend. Pero, ano ba naman yung 200 pesos na dagdag mo? Magkano ba naman yung mabibili mo doon sa bawat 75. araw? So, you know, Oh. everything is patchwork, BBM. Patchwork. Na pag ito, may konting butas, may, masisira na patch. Kumbaga, band-aid Ito, solution. patch. Oo, patchwork. Ay, walang total na from the start, wala Holistic. talaga. Kasi Yeah. nga, is nasabi ko, 6 na buwan pa lang siya doon, smuggling na agad ng sibuyas. Ako, Ano po siguro, let's talk date nga from the 2022, 23, 24, 25 na mga Oo. State of the Nation addresses. Oh, may tatlong naisip na review ko yung speech niya. Number 1 doon sa 2022 niya, yung food production. Okay? Oh, dagdagan natin ng dalawa. Yung last year, sabi niya, may naman kayo. So, ibig sabihin, anti-corruption. Oo. Okay, tapos yung infrastructure niya. Dito sa food production, poverty, alleviation, etc. Ngayon, tingnan natin yung food production. Sa 2022, siya ang Secretary of Agriculture. Ewan ko ba kung bakit mo pinuntarya yan, BBM? Ha? Talaga bang may pakay ka? Talaga. May balak ka? Bakit? Wala pa akong alaman ng presidente. Tagal ko na dito sa gobyerno na siya ang maging Secretary ng Agriculture. Pero sa loob lamang ng 6 na buwan, nag-smuggling na sa sibuyas.
Yan po ang ating telebalita for today. Again, thank you sa lahat. Sana ay nagustuhan niyo itong telebalita dyaryo po. So, through Atty. Gonson, dating commission ng election po. Siya po ang balita for today. So, again, thank you sa lahat. God bless everyone. Bye-bye.